Magandang umaga. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy po ang paglayas ni Tambaluslos. Mga gamit niya, akalain mo sa lahat ng gamit na humuli sa aking atensyon ay yung massage chair. Ang alam ko massage chair ay may halaga ng kalahating milyon ng isa. So kung kalahating milyon, ibig sabihin po, lahat ng ninakaw niya doon, binili ng kasama sa mga ninakaw niya, binili ng massage chair. Ang ibig lang po sabihin, pasensya na, ang ibig lang po sabihin, talaga itong taong ito ay talagang lahat ng luho. Ang massage chair, ang alam ko, pambahay lang yun eh. Isa kanya hindi na pambahay, pang-opisina pa. Grabe. O tingnan niyo yung paglayas ni Kwan. Bakwet si Tambaluslos. Ito. Pangit po dyan. Pangit po dyan. Ano, nakita niyo yung pangalan niya na speaker, tinanggal na rin, oh. Bit-bit niya na yung nameplate na may pangalan. Pangit po dyan. Yan na, nameplate, wala na. Magiging history ka na lang. Ayan. Pangit po dyan. At least na nawala na sa atin ang pangit na history. Oh. Ito pa. Out natin yan. Meron pang isa. O, litrato lang kita natin. Litrato lang kita nyo. Yan, binibit-bit na. Palabas na lahat ng gamit. Ito naman, ipapakita ko sa inyo yung massage chair niya. Grabe. Si Sylvie, magandang umaga dyan sa Ayala, Alabang. Ito. Ayan ang speaker ng bayan. Bayan na niloko ng panahon. Ito po. Yan ang massage chair. Yan ang massage chair ng isang magnanakaw. Akalain mo massage chair, pati sa opisina may massage chair. Sarap po dyan, boss. Ganda dali niyan, boss. Massage chair ni yan. Yan ha. Mas galing ba yun sa Ang haba ng tinahak na massage chair. Look, items from the speaker's office are being removed. Yan. Dito naman tayo sa iba. Tingnan natin ito. Ako talaga speaker. Ang lahat ng may katapusan eh. Kaya huwag ka magmayabang kung ikaw ay nasa taas. Kasi ang hirap sa'yo, pag nasa ilalim ka na ngayon, gulong ng buhay yan eh. Na kagabi ang ilang mga gamit sa opisina ni House Speaker Martin Romualdez, kabilang na ang kanyang nameplate kung saan nakalagay ang kanyang titulo bilang Speaker
o Speaker ng House of Representatives. Kaugnay ito ng balitang papalitan ng House Speaker. Mayroon ding ulat na posibleng si Isabela Representative Boji D ang ihahalal na bagong House Speaker ngayong Miyerkules, September 17. Nauna na ring sinabi ni Nabota City Representative Toby Chanco na tinanggihan niya ang alok sa mga pinagpipiliang maging susunod na House Speaker. Ayan. Alam mo kung may pagpipilian ako. Ang gusto ko mag-speaker, si Jency, si Kiko Barsaga, si Congressman Miao Miao. Kasi bata pa yun, may magandang ideya yun. Louie Benko, why may cabinet, di ba? Alis sa pwesto. Mga box lang ang dala. Ito, may mga cabinet pa. O mga cabinet, may perang naman yun sa mga titulo. May massage chair pa. Yung bed, kasunod yun. Hindi lang nakita yung bed. Dasa Tapero, kumusta? Tapos Bernard Menjola, good morning. Kabunyog, Senator Dr. Angelo Toto Kausing, watching from Commonwealth Avenue. Hadasa Tapero Blanchinger, political healer. Shalom. Tapos Antonio Almonte. Susunod na idadaos ay robot na chick. AI robot na chick. O ka, AI robot na chick. Teresita de la Vega, BFA pala ni Tambaluslos City, na gusto niyang pumalit sa kanya. Wow, Tambaluslos given campaign for D. Grabe, oo nga eh. So, Ben Reclamador, bitbit niya din ang ninakaw niya. Si Labi, bitbit pa rin niya ang ninakaw niya. Kukunti lang yun. Ivy Gracia, hello again, Dr. Tokausing. Antonio Almonte, good PM po, katotohanan. Tapos Perni Pinto, Jordan, magandang hapon sa inyong lahat. Si Louie, okay, sino pa? Ano ba, napanood mo ba Jake Magnus vlog? Panoorin natin. Mas maganda makita na binitbit ni palabas ni Romualdez. Tingnan natin kay Jake, sino ba? Kay Jake Magnus vlog. Tingnan natin kay Jake Magnus vlog. Ilalagay natin dito. Malay mo kung may mas maganda doon kay Jake Magnus vlog. Ito, hinanap. Jake Magnus vlog. Yan. Ano ba meron kay Jake Magnus vlog? Si Jake, ano ba meron doon sa kanya? Hindi to voluntaryong bumaba, sabi ni Jake Magnus vlog. Wala din siyang binlag dito patungkol sa bitbit niya pababa. Wala pa. So anyway, yan lang muna tayo. Hindi natin abot siya na Jency Kiko Barsaga. Si Kiko for speaker. Dapat niya piliin nila. Tungkol kay Kiko. Titingnan ko tungkol kay Kiko. Ano ba tungkol kay Kiko dito? Tingnan natin. Saka natin tirahin, mahirap paghanap. So ito lang muna ang pag-usapan natin. So pag magsalita lang ko ng konti. Alam mo po, ang ating bayan nasa sadlak sa hindi maganda. Ang problema natin, magandang umaga pa lang pala, hindi pa hapon. Ang problema natin is wala po tayong mga mamamayan na bumuboto. Wala tayong karapatan mamili ng speaker. Kasi sila ng mga binoto ng pera ng mga congressmen ang namimili kung sinong ilalagay na speaker. Na ang ibig namang sabihin nun, magtatanong ka ngayon, sino bang ilalagay ng kagaya nila ni Zia Adyong Alonto na maraming pera?
sila ni Paulo Ortega V na maraming pera at iba pa. Sino ba ang ilalagay ng speaker? Kasi sila ba mamimili? Siyempre, mas mayaman pa sa kanila kanilang pipiliin. Ngayon ang tanong, mayaman ba ito si D? Si Congressman Boji D? Mayaman yan sila sa Isabela. Kaya lang, ang tanong ko na kay Congressman Boji D, kaya mo ba yan? Yung sarili mong pera, pamimigay mo, ibibili mo ng loyalty ng mga congressmen para hindi ka patalsikin? Hindi po ako naniwala na tatagal. Kung si Boji D ang lalagay, hindi po ako nagkakamali na hindi siya tatagal. Kasi maraming ambisyoso dyan. Maraming gustong kumita. Ngayon, alalahanin ninyo na yung budget ng Speaker of the House sa 3 taon, 2023, 24, 25. Noong 23, 24, ginagawa niya, nagdagdag siya ng 12 billion ng confidential fund si Speaker. Kaya dyan na kinukuha ang pambili ng katapatan ng mga kasama niyang congressmen. Ngayon, noong 2025, hindi pa nagkasya sa 12 billion, ginawang 17 billion ang confidential fund niya. Pambili sa lahat ng ano. Ngayon, ang problema lang naubos ng pera ng pamahalaan, wala na silang pang-akap, wala na pang-ayuda, wala na pang-flood control. So dahil dyan, hindi rin masustain ni Speaker kahit siya pa rin dahil magre-rebuild din na yung mga kanyang sarili, kapwa ng mga congressmen sa kanya. Hindi na siya iboboto. Maghanap na ng iba. Maglabo-labo yan. Kani-kanya silang patayan dyan. Siyempre, ambisyoso. Nandyan din ang ambisyoso na, ambisyoso din si Gen Z, di ba? Si Kiko, Braganza. Pero at least, Barsaga. Kaya bata pa siya. Nakakatuwa nga lang. Bata pa siya, pero kinukontra siya ni Pastora Raela. Kasi political dynasty nga sila eh. Okay. Ano pang, sino pang ibang ambisyoso dyan? Si Albi Benitez, na dating mayor ng Bacolod, na ngay congressman, bilyonaryo, may sariling pera. Pwede siya, nag-ambisyon din siya. Yung kakampi niya, anak niya, congressman din, di 2 boto na sila. Ngayon, sabi naman ni Toby Chanko, hindi din siya, wala rin siyang ambisyon na maging speaker. Sa totoo lang, pag maging speaker ka dyan, ang hirap kaya i-manihir, ang hirap pangungunahan yung lahat ng mga korap. Akalain mo, ang pwede kang tawagin, ikaw ang leader of the band of robbers. Leader of the band is tired. I said, growing old. No, I dedicate this song to you, Mr. Tambaluslos. The leader of the band is tired, and his eyes are growing old. His blood runs through my instrument. Blood ng magnanakaw. And his soul in my soul. My life has been a poor attempt to imitate the man. I'm just a leader of the band. Rockster. Kiko Barsikada, speak on and choose. Kaya yan sila, lahat gusto po maging, lahat sila gusto lang maging speaker. Ricardo Florito, magandang umaga, Sir Toto. Si Tambi out, si Barbers, di pa, mamabot, 1 linggo. 1 linggo speaker. 1 linggong pag-ibig ang kay Ace Barbers. Congressman Ayers, Congressman Ayers, total, asawa mo naman ng congressman ngayon sa distrito ng Surigao. Ngayon, ikaw naman, 1 linggong speaker. Parang 1 linggong pag-ibig ni Juan, Imelda Papin. Antonio Almonte, kaya maraming kurap dahil ang namumuno ay kurap, kaya malakas at matapang sila sa pagnanakaw. Marahil nabibigla sila ng pagbabago sa loob ng ama nila, na si ama nila. Ngayon, ganito po yung nangyari, no? Mata na, sabi ng mga Maranaw. Mata na, miyata din si Remoldis. Dadon pirak. Wala ng pera. Paano pa ngayon tutuloy? Yan, sabi ngayon ng mga Ilocano, Jack Paawatan. Romualdez, sabi ng mga Maranaw, anda ka song. Saan ka pupunta? Nako. Kaya siguro magbago ka na. Sabi, alalahanin mo kanta ni Freddy Aguilar ng pinakadakila na taga Isabela.
si Freddy Aguilar. Magbago ka, nang di ka magsisi sa huli. Nahuli na eh. Paulo Ortega, magbago ka, sabi ni Freddy Aguilar. Alam mo, yung kinikwento sa akin ni Freddy Aguilar na magbarkada kami. Sabi niya, pangarap ng tatay ko sa akin, Chief of Police Isabela, maging abogado ako. Ngayon, galit na galit sa akin, lagi akong pinapalo. Bakit? Kasi kita niya lagi gitara bitbit ko, hindi libro. Ayun. Tapos ikaw, abogado ka, singer ka pa. Yan, sabi sa akin ni Freddy Aguilar. Kaya maganda din mga naalaala ko sa kanya nung buhay pa siya. Akalain mo nga, may bumili ng bahay sa Capitol Subdivision Lake, si Freddy Aguilar. Tapos, nagpatayo siya, pinarenovate yung building ng bahay na ginawa niya. Adios! Nahulugan ng mga bato-bato, mga simento kapitbahay. Nagalit, kinasuhan siya. Ando, nakita-kita kami. Yun pala, yung kumaso sa kanya, winidraw din ang kaso nang makita niya si Freddy Aguilar. Gusto ko lang makita yung idol ko. Winidraw ng kaso. Antonio Almonte, awanti baon. Sabi ni Janel Adlawan, nagiging kultura na ang nakawan. Kahit alam mo, napansin ko sa atin, Antonio, no? Kahit anong tribo mo, may Ilonggo, Cebuano, Waray, Bulano, Bicolano, Ilocano, Kapampangan, Igorot, daming tribo sa Igorot. Tapos yung mga Pangasinense. Bakit? Iba-iba naman nanay, tatay natin. Iba-ibang dugo natin. Bakit pare-pareho maraming mga politiko natin magnanakaw? Pareho pang style. Jack Mawatan. Ay, nako. Okay, ganyan lang. Magtawa-tawa na lang tayo. Tuloy ang panawagan. Marcos, resign! Huwag mo na ulitin. Akala mo, binlag ko ng isang araw sa District 2 ng Ilocos Sur. Kung saan ang congressman dyan ay pinsang buo din ni BBM na si Congressman Michael Marcos Barba. Akalain mo, 35 ang niya, flood control project sa bayan lang ng Nueva Era lang ha. Isang bayan lang yan sa loob ng distrito niya. 35 ang flood control projects, kasama dyan ng mga Lawag River Basin, kung ano pa. Sa 35, 31 ang kay Diskaya. Ano kaya? Bongbong Marcos, tanungin mo yung pinsan mo. Bakit si Diskaya ang kontraktor niya doon sa Ilocos Norte? Biro mo, 31 of 35 projects. At ang total na nakuha ng proyekto ni Diskaya ay 1.1 billion. Grabe. Hindi ko alam kung talagang kaibigan pala talaga ni Diskaya ang pinsang buo ni Marcos. So gagamitin niya yung tulay para kay Marcos para hindi sila imbestigahan. Okay, ganoon na lang po. Ilang kwento ko ngayon.